Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. Okay. So, shoutout pala kay Miss Au, kay Brenda Barton, kay Del Toto, kay Reynaldo Gonzalez. Okay. So, mga kababayan, alam naman po natin na ngayong araw nga po, rally po ng INC. Oo, ngayon yun. Ngayon daw. Oh. So, ano siya, mula alas 4, mamaya hanggang 3 araw yan, di ba? So, tuwan-tuwa ngayon yung mga nag-aaral sa Manila ngayon. Yung anak ko, tuwan-tuwa eh. Walang pasok. 3 araw na walang pasok. Oh. So, ngayon, yung nyo to. So, ang nakakatawa kasi dito mga ka-Streetwise, no? Habang ang binabanggit nyo sa balibalita ay gagamitin daw pong destabilization, yung rally ng INC, ito po ay kinundin na ngayon ng Simbahang Katoliko. So, good job dito, no? Actually, nakakatuwa ito, no? Ang actually dyan natin makikita talaga na minsan po talaga, nagbabago po talaga yung ikot ng mundo. Diba? So, alam naman po natin, no, na ang isa po talaga sa mga dahilan kung bakit po napatalsik si Presidente Marcos Sr., Catholic Church. Especially po yung panawagan ni Cardinal Sin, di ba? Nalala niyo ba yun? Sino nakaalala nun? Yung mga baby boomers. Yung mga pinanganak ng 1970s at 1960s. O, di ba? Isa po yung sa mga naging hudyat ng EDSA People Power nung 1986, di ba? Yung salita ni Cardinal Sin. Tama, di ba? Naalala niyo yan, di ba? Hanggang ngayon, ano pa rin yan? Trending pa rin po hanggang ngayon yan. Oo. So ngayon, ang nakakatawa dito, no, kung dati nga po, talagang todo batikos po ang Simbahang Katoliko sa pamilya Marcos. Ngayon po, iba. O di ba? Sabi ko na nga ba si Del Toto, oras at ano nila yun eh. Time nila yun eh, di ba? O, kabataan nila yun. O. Pero ito yung sinasabi ko nga, minsan po talaga, umiikot po talaga, hindi nga minsan umiikot po talaga yung mundo. Kung dati po talagang todo batikos ang Simbahang Katoliko sa pamilya Marcos, bumaliktad na po ang lahat. Ngayon naman po, di ba, naging fair ang Simbahang Katoliko sa pamilya Marcos. Ang point natin dito, hindi naman po natin hinihingi na kampihan si PBBM ng Katoliko. Ang hinihingi natin dito, maging fair. Okay, sige. So, basahin na lang natin. Protestant o protestante. Okay, protestante pala to, Evangelical Church. Okay. So, pero ang point natin ngayon dito, di ba? Ang point natin dito, di ba? Yung Catholic Church ngayon, kumakampi kay PBBM. Di ba nagsalita na po yung CBCP? Ngayon, bukod po sa CBCP, di ba, bukod sa CBCP, pati itong mga protestante, actually marami to, mga protestant, marami to. Kinukundina din po nila yung planong destabilization ngayon, kung meron man. Sabi dito, no, the PEC expresses its steadfast commitment to the transparent and comprehensive investigation of allegation of widespread corruption within the country. We advocate for investigation and the thorough, impartial, and conducted within the bounds of the law to ensure that facts and evidence are given precedence and justice is duly administered. So ngayon, mga kababayan, no, hindi po sila naniniwala sa mga sabi-sabi po ni Saldico. Ang dapat dito, dumaan sa due process, dumaan po sa ebidensya. So tama naman. Di ba? So ang sabi dito, no, ito sa bandang babang malupit dito, sabi dito, no, tingnan niyo PCEC will not participate in the rally scheduled for November 16, 17, and 18. So ayaw nila. Bakit? And discourage involvement in any activity that seeks to disrupt in government stability and provoke unrest. Okay, we call for resistance, prudence, and adherence to peaceful and lawful avenues or redness. So ngayon mga kababayan, ang point pala dito, naniniwala pala ngayon yung mga protestante, di ba, na itong rally po ngayon na gagawin, posible maging parte ng destabilization.
So ngayon, no, nagsalita na po yung protestante ngayon na wala kaming membro na magrarally from November 16 to November 18. Di ba? So bakit? So ang sabi nga dito, ayaw nga po nila ng, di ba, and discourage involvement in any activity that seeks to disrupt government stability. Ayaw nila nakaguluhan. Alam niyo mga kababayan, ayan din po sinasabi ng ng Iglesia ni Cristo sa Net 25 eh. Lalo na po yung yung kasama ni Marcoleta. Di ba? Yung mukha nun eh. Gusto naman ng pagbabago. Ayaw naman nakaguluhan. Di ba kasama ni Marcoleta? Ayaw naman nakaguluhan. Ang gusto lang namin pagbabago. Ang gusto naman justisya. Ay, nako mga so ngayon mga kababayan, kasi ang point natin dito, no. So good job po tayo sa Catholic Church at saka sa mga Protestant. 'Di ba? Kasi di ba? Ang sabi ko nga sa inyo, no, hindi naman po natin hinihingi na kampiyan si PBBM. Ang hinihingi lang po natin maging fair. At itong statement po na to ng mga Protestante at mga ng Catholic Church, fair po 'yun. Fairness po 'yung tawag doon. So ngayon, ang malupit kasi dito, paano ba naman sasali diyan ng Catholic Church? Paano ba naman sasali diyan yung mga Protestante? Kung may bali-balita pong ganito, 'di ba na VP Duterte, Singson, Defensor Magalong deny involvement and alleged destabilization. So meron po talagang bali-balita na itong rally ng Iglesia ni Cristo ay gagamitin po for destabilization. 'Di ba? Napakawalang kaluluwa na lang po talagang pasasali po dyan sa mga destabilization po na yan. Di ba? So, Tulfos post name Vice President, her brother, Davao City Representative Paulo Duterte, and Ilocos Sur Governor Chavit Singson as supposed financiers of the plot. Yung mga ganyan, kung meron kang mga aligasyon at walang kang ebidensya, ang tawag dyan chismis. O, di ba? O ang tawag sa iyo ay chismosa, sabi ni Sarah. So ngayon abangan natin. Abangan po natin kung ano po talaga yung mangyayari, kung ito po ba talaga chismis lang o talagang may plano silang mag-disturb. So meron po tayong 3 araw para magbantay, di ba? Pero ang tanong ngayon natin dito, no, bakit ba talaga bakit po talaga ba nadadawit ang Iglesia ni Cristo na ayun ang pinakamalaking tanong natin dito eh. Di ba? Bakit nadadawit po yung Iglesia ni Cristo dyan po sa destabilization? Kayo ba natanong nyo rin po ba yun sa mga sarili po ninyo? Di ba? Kayo po ba? Di ba? Natanong nyo na rin po ba yan sa mga sarili ninyo? Kung bakit ang Iglesia ni Cristo po nasasangkot dito po sa ganyang klaseng aligasyon? So, unang-una ko po talaga nakita dito mga kababayan po, no, na sobrang binaby po kasi talaga yung dating Pangulong Duterte, yung mga miyembro ng INC dati. Di ba? So, for example natin, si Bantag. Di ba? Si Bantag, siya yung Cinderella man, di ba? Tandaan po natin, no, nasaan si Bantag? Timeline of Percy Lapid Slay cases as of June 2024. So, tagal na pa ng balita nito. So, 2024 na to. So, ngayon na point natin dito, ang tagal na po ng Percy Lapid case, ang tagal na po ng hindi pa po nahuli si Bantag hanggang ngayon. Pero, ang tanong ngayon natin dito, di ba, meron bang kinalaman dito, yung INC? Kasi tandaan po natin, ito, lumipat ka. Yan. Ito po yung, tawag nito, profile ni Bantag. Oo. Profile niya yan. So, si Bantag pala ay, tingnan nyo to Bantag is an Igorot and member of Iglesia ni Cristo. Diba, he is married with Bolivia Bautista and has a son named Shal Balusil. So, ngayon mga babayan, no? Example pa lang to. Diba? Yung sinasabi nga ngayon natin,
Binaybi po kasi ni dating Pangulong Duterte yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. So inappoint nila. 'Di ba? Inappoint nila eh. Inappoint po inappoint po ni Digong yung mga Iglesia ni Cristo sa gobyerno. 'Di ba si Manalo na-appoint nila sa ano ba? Alam mo si Manalo na-appoint yan eh. 30 appoints Iglesia ni Cristo leader as DFA Special Envoy. So meron talaga. Appointed po ni Digong si Eduardo Manalo bilang special envoy. DFA. Bukod dito mga kababayan, ang pinahanap nga po ni Digong para po mag-conduct ng tokhang mga miyembro din po ng Iglesia ni Cristo. Like Leonardo, di ba? Si Leonardo, di ba? Si Grijaldo ata, Iglesia din ata, no? Tama ba? Check natin, ha? General Grijaldo. Grijaldo ba yon? General... Ano ba yan? General. Diba? Pero ang point natin dito, Iglesia din, sabi ni Garma. Colonel pa lang pa, Colonel Grijaldo pala. Diba? So yun ba? Pala. So sabi rin pala ni Arohina Garma, si Colonel Grijaldo rin pala, Iglesia ni Cristo din. So, yun pala ang posibleng rason. Diba? Kung anong klaseng pagbe-baby po ang ginawa po ni Digong sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dati, ngayon naman po, baliktad po nangyari. Diba? Dinidiin po sila ngayon sa mga kasalanan pong ginawa ni Digong. For example, diba? Sangkot sa tokhang. Di ba nakuha niyo yung point ko? So, ngayon, kahit sabihin po talaga natin na hindi, ang Iglesia ni Cristo ay kumakampi sa gobyerno. Pero iba yung ginagawa nila eh. Iba pa yung nakikita natin eh. Diba? Colonel lang pala siya, no? So, parang ito. Parang ito. Ito yung huling Ito yung huling rally nila, di ba, noong January 13, 2025, di ba? Iglesia ni Cristo opposes Sara Duterte impeachment in nationwide rally. Parang ganito yung ginawa nila dati. Di ba? Si Tory ata Hiwalag ata si Tory pagkakaalam ko eh. So ito, tinan nyo ito Ang sabi po nila noong January rally po na yan, ito daw po ay para sa pagkakaisa. Sabi nung kasama ni Marcoleta sa 25. Rally ito na pagkakaisa. Pagkakasundo. Sabi nung ano bang pangalan ng putang ina nun, yung kasama ni Marcoleta sa 25? Pagkakaisa. Pagkakasundo. Mga Nelson ba yun? Nelson? Ano pangalan? Nakalimutan ko. So, di ba? So yun, di ba? Puta pagkakaisa pagkakasundo. Tapos nung pumunta ako doon, putang na political yung usapan. Di ba? Si Jen yung isa tsaka si Nelson. Pagkakaisa. Pagkakasundo. Rally. Di ba? Tingnan niyo Sabi nila, ang rally daw po nila hindi political. So ako naman si tanga, pumunta. Tara Stephen, sabi ko, Stephen, punta tayong rally, sabi ko. Tingnan natin kasi gusto kong makiisa. Di nga, kasi sabi ni Nelson pagkakaisa, pagkakasundo. Sabi ko kay Stephen, Stephen, punta tayong rally ng Iglesia ni Cristo kasi gusto ko magkaisa. Pagpunta ko doon, putang na, yung usapan kamatis, 20 pesos isa. Yung usapan politika, hindi na budol ako doon. Sige mo naman di mabibisit nun. Di ba? Ang ganda-ganda ng usapan, sabi ninyo, ang rally ay para sa pagkakaisa. Pagpunta ko doon, pakakawatak-watak yung nakita ko Ang rally daw ay hindi daw para patalsikin si Sara. Kundi supportahan daw po yung sinabi ni PBBM. Ganun din yun
Uy, buti na lang mga kababayan, tingnan niyo ha. Merong isang vlogger na Iglesia ni Cristo. Ito ha, ayoko pangalanan, pero ako bumilib talaga ako dito sa vlogger na to. Kasama po natin sa kasama natin sa dito PBB ang vlogger din po siya. O, di ba? Wait lang. Di ba? Pero ano po siya? Member po siya ng INC. Pero bumabakbak sa INC. Oo. Kaya di ba kung sino? Oo. Basta merong gano'n na vlogger. Oo. Noong una talaga, ako nga nagulat ako sabi ko nga sa kanya, bro, minsan nababatikos ko yung INC pero, syempre, usapin politika lang yon. Hindi ko naman babatikosin yung INC sa religion, kung ano may paniniwala nila, kasi foul para sa akin yon. Okay lang yung pre. Ganun salita yun eh. Okay lang yung pre, okay lang yun. Kanya-kanya matang opinion dito. Basta kita ko, bumabakbak na sa INC. Member siya ng INC. Diba? So, good job. Sabi kong kanya. Diba? Good job. Oh. Tapos, mapabayan, saan na ba tayo? Wala na pala, tapos na pala. so yun mga kababayan, no? So kayo po, no? Ano pong masabi nyo nga po dito sa sa ano topic natin? Wala yung Nelson tsaka Jen na to, nalito ako. Sa protestant. So ngayon po, ano pong masabi nyo nga po dito sa statement nga po ng mga Katoliko tsaka ng protestant? Tingnan ninyo ito alam nyo, yung protestante tsaka Katoliko, hindi magkasundo yan, di ba? In religion in paniniwala, hindi bilang isang tao ang protestante tsaka yung Katoliko, pag usaping paniniwala, hindi po talaga magkakatugma yan. Pero pero makakaibigan naman yung mga yan. Sa paniniwala lang sila magkaiba. Pero pag usapin po kay PBBM, nagkaisa po sila. Di ba? Ang gulo ko. Nag-message kasi yung anak ko di ba? Kaya naguluhan din ako sa sarili ko. Ay, edit ko naman to so, ano ba? May last topic pa ako dito, pero sige, ano na lang natin to, reaction na lang natin to. Last topic na to, no?